Okay, makinig po tayo kay Attorney Mel Santamaria, no? Batikang abogado dito at din ng isang university ito. Maganda itong paliwanag niya. Profesor Ateneo de Manila School of Law. Yan pala, no? Si Attorney Mel Santamaria. Para matuto po tayo ng mga batas sa nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Senado na kung saan nawala yung anak-anakan ni Digonyo na si Batugan. Isipin nyo, 6 na buwan hindi pumapasok pero sumusweldo. Kapal na mukha. Kasalanan ni Alan Peter Cayetano yan, natuloy ng abogado, at sila pala yung nagbalangkas ng batas ng international law na yan. Ngayon siya mismo, nilalaban niya. Kawawang Pilipinas, kawawang biktima. Nawawa na sila ng Duterte hanggang ngayon. Kinakawawa pa rin sila ni Alan Peter Cayetano, si Tenke, o Caldero King. Makinig na lang tayo sa paliwanag ni Mel Santamaria. Yan, Oweng. Yan, oh. Diretso na tayo, magandang usapan nito. Alamin natin kung ano ang legal na pulso sa issue ng pag-alis, pagtakas ba ni Senator De La Rosa dyan po sa poder na Senado sa ilalim ng kanilang protective custody. Nasa linya natin si Attorney Mel Santamaria, isa pong profesor ng Ateneo de Manila School of Law at dating Dean ng FEU Institute of Law. Magandang umaga po, Attorney Mel Santamaria, live kayo sa Saksi sa Double B. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga sa inyo, sa inyong mga tagapakinig, mga tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Yeah, salamat po sa oras, Attorney Senador, Mel. sa ano? Bigyan niyo nga kami ng inyong puro sa nangyaring ito sa Senado. Hindi natin pag-usapan yung nangyaring putukan ng NBA at saka PNP ito. Pero doon sa pag-alis ni Senator De La Rosa sa poder po ng Senado, ano po ang inyong pulso dyan? King opinion dyan. Unang-una, may valid ICC warrant. Sapagkat may valid ICC warrant, ibig sabihin may pugante o may isang suspect na nasa loob ng isang gusali, ito na nga yung Senate. At kung nandiyan yan at merong mga tumulong at na tumakas, baka mapasa ilalim sila sa Presidential Decree 1829. Ito yung obstruction of justice law natin. Ang sinasabi, sino mang tao na nag-delay, nag-obstruct, nag-impede, nag-frustrate para takipin ng isang tao ay mananagot sa batas at ang kaparusahan ay pwedeng umabot ng around 6 years. Pero ang unang ang tanong natin, Rowena, Opo. valid ba itong ICC warrant na ito? Opo. Explain natin ng konti, ano? Sa international law, tinatanggap natin na meron tayong tinatawag ng international laws. At sa loob ng international law niyan, madaming mga krimen. Okay. Crime against humanity, genocide, piracy. At kung tutusin mo, ayon sa international law, yung mga krimen na yan, pwedeng litisin kahit sa anumang bansa. Ngayon, ang ating konstitusyon sinasabi na ang generally accepted principles of international law shall be part of the law of our land. So, bahagi na ng ating batas ang mga international law niyan. So, noong 2009, gumawa ang ating Senado at pinirmahan ng Presidente ang tulay sa international law niyan para makipatupad yung nasa Constitution natin. At ang tulay na yun ang Republic Act 9851. Oo. According to that tulay ng Republic Act 9851, Section 17, kung ang isang international tribunal ay dinidilig na, nililitis na, iniimbestiga na ang isang taong pinaratanganan na gumawa ng crime against humanity, pwede nang ipaibaya ng Pilipinas doon sa international tribunal na yon. At kung kinakailangan, dahil pa sa kanila ang suspected person. So malinaw yon kasi tulay yun eh.
tulay para kumabit tayo sa international law. At iyon, ang pinirma noon, si dating Presidente GMA, at ang mga nagpalangpas noon, sila Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, ang tatalino nila, no? Uusap po yun. Ibig sabihin, may vision sila. Nakita na nila na mga sitwasyon ganito pwedeng mangyari sa Pilipinas. Bakit natin pinapahintulutan ng isang banyagang korte ang maglitis? No, kasi sabi ng iba, yung ating sovereignty. Pinababa nyo naman yung ating husgado dito, mga piskal. Hindi ganon. As a matter of fact, kasi basta binigay natin sa kanila ito, ina-assert natin ang sovereignty natin. Bakit? Alam mo, nakakasigurado ako, 101%, mula una hanggang matapos, wala pang nakakadinig ng crime against humanity dito sa Pilipinas na piskalya o huwes. Ibig sabihin, wala tayong kabigasaan doon. Yung mga technical na mga kinakailangan para ma-prove o mag-guilty o mag-acquit, wala tayong kabigasaan doon. Kaya naisip ng ating mga senador noon, bakit na hindi? Bigyan natin din sa mga bihasa dahil naman crime against humanity yan, international law yan. Kasi nga, para yan, sa akusado rin, sa mga biktima, para masigurado yung kanilang mga karapatan, maayos. Pangalawa, sapagkat ang crime against humanity, halos matataas na tao, mga makapangyarihang tao, ang mga nasasangkot dyan, kung iligay mo dito sa Pilipinas, baka hindi lalong matuloy ang hearing because araw-araw magkakaroon ng rally sa labas ng korte. Magandang punto yun, Rowena. Hindi naman natin mapapagkaila na ang mga ugong-ugong dito sa Pilipinas, nabubulungan, naiimpluensyahan, minsan tapos, hindi na tinutupad, napakahaba ng delay. Tanggalin natin yon. So, ibig sabihin, may legal basis at may common sense and practical basis. Itong batas na ito, yung 9851, hindi ito nasa vacuum, hindi ito nasa void. Talagang mahusay. So therefore, may advantage to. Geographical and apolitical. Natatanggal mo yun, kaya baka mapabilis ang hearing. Di ba't nga nakikita natin, doon sa ICC, napaka-stricto nila sa schedule, di ba? Napaka-stricto. So yun ang diwa ng 9851. Kaya nga, kung pinabayan natin sa ICC, halimbawa International Tribunal, nire-recognize natin ang jurisdiction nila. At kung nire-recognize natin ang jurisdiction nila, lahat ng proseso nila, nire-recognize rin natin. Kasama na ang pag-i-issue ng warrant of arrest. Kaya, hindi na kailangan mag-issue dito. Yun. Yeah. Hindi na kailangan ng local warrant to implement the ICC warrant, Attorney Santa Maria. Baka dyan, yan ang karamihang opinion ng mga eksperto natin, no? Tsaka international law. So, yung sinabi, yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon na technically, hindi tumakas si Senator De La Rosa mula sa poder ng Senado ay dahil wala naman daw pong warrant laban sa kanya. Magandang tanong yan, Rowena. Kaya dapat talagang magandang napag-usapan natin kung valid yung warrant o hindi. Yes. Di ba? Kasi valid yung warrant, may isang tao, suspected accused. Okay? So therefore, dapat maibigay yan sa mga alagad ng batas. So therefore, alam na, actually, nung nahandyan si Senator De La Rosa, hindi siya pugante. Alam natin kung nasaan siya. Yes. Nasa loob siya ng Senado. So therefore, nung dumating ang mga NBI, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Di ba? Kasi sa ating alam niyo naman, Rowena, sa ating bansa, dinidisperse natin ang kapangyarihan ng gobyerno para wala maging diktador. May husgado, nagdi-decide. May legislature, nagdi-decide. At saka may executive, nag-i-implement ng batas at public order. So kung titignan mo, nung mga moments na iyon, sino ang gumagawa ng kanilang trabaho? Ang legislature at that moment, hindi naman nagbabalangkas ng batas, hindi naman nag-i-impeach.
pero yung NBI, Executive Department, gumagawa ng kanilang trabaho. Opo. So, magrespeto nga tayo sa isa't isa, pero dapat may manaig para magkaroon ng rule of law. Di ba? Dapat pumaling sa Executive Department nung moment na yon, dapat binigay. Oh. Okay, attorney, yung ginawa ho naman ng grupo ho ni Senator De La Rosa, humingi sila sa korte ng paliwanag lang para lang masiguro na valid ang arrest. Yun ba ho, kailangan hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema? Magandang tanong yan, men. Alam mo, sa lahat ng mga desisyon ng Korte Suprema, may inilalahad sila sa kanilang mga papel, sa kanilang mga resolusyon, di ba? Ito gagawin nyo, sasagot kayo 72 hours, yung isa, tapos sasagutin ng isang 72 hours. Okay? Yun ang mga nakikita natin. Pero ang desisyon ng Korte Suprema o resolution, nag-uutos rin ng mga hindi sinasabi nila. Sabihin natin, halimbawa, humihingi ng temporary protection order. Hindi naman ibinigay. Okay. Ibig sabihin nun, at the point of filing, at nakita ng Korte Suprema, hindi nila nakita prima facie sa unang tingin ang urgency ng sitwasyon. Kaya hindi sila nag-issue ng temporary protection order. Pangalawa, ang nakita nila marahil ay yung regularity of government action na hindi sila nakumbinse sa argumento na inilahad nung motion na yon na humingi ulit ng TRO. Pangatlo, yung separation of power nga natin. Medyo mag-ingat-ingat tayo. Dapat respetuhin din natin ang function ng executive. Kasi on its face, parang nag-i-issue lang ng isang utos, ng isang warrant. So naghinay-hinay ang Korte Suprema. Ano ang signal noon? Ano ang signal? Hindi namin kayo pinagbabawalan. Ibig sabihin, Attorney Santa Maria, mula doon sa nagbaba sila ng resolution, o sige, binibigyan natin ng 72 hours para sumagot ang gobyerno dito sa petisyon, manifestation and motion ni Senator De La Rosa, pero no TRO. Ibig sabihin, from then on, hanggang 72 hours, pwedeng i-implement ang ICC warrant dahil walang TRO. Technically, Rowena, tama ka. Tama ka. Kasi wala kang lalabagin na batas. Oo. Wala kang lalabagin na utos. Di ba? Kasi humihiling sila, nagmumungkahi sila, nabigyan nyo kami. Kasi ang status ko, wala. Pwedeng gampanan ng executive ang kanilang mga tungkulin. Opo. Di ba? So hindi gumawa ang Korte Suprema, naging silent. So anong signal nun? Ang signal nun, hindi muna namin ibibigay ito. Sumagot muna kayo. Okay. Hindi ibig sabihin nun, huwag niyong gawin ang gusto niyong gawin in terms of the executive. So, attorney, sorry. So, mali ba ang tingin ng DILG doon na wala silang gagawing aksyon, di nila aresto dahil walang warrant? Baka yung tinitingnan nila, local warrant. Become a Shopee VIP member. Technically, Weng, mali. Pero siyempre, alam mo na, coordination yan ng dalawang sangay ng gobyerno eh. Siyempre, mag-uusap sila para maiwasan ang gulo. Kasi nga yung nangyari nung kamakailan, yung gulo na dapat hindi namang nangyari, talagang siguro para maibsan ang tensyon. So tinitingnan na nila yung outward effect ngayon. Which tama naman, no? Sapagkat lahat ng tao gustong umiwas sa tensyon na ito. Pero sana, kung kinilala lang nila ang kanilang separate function, nalutas ito. Nalutas ito sana. Pero nandito na, well, kaya nag-ano sila, parang nag-feeling out sila ngayon. Yes. Para wag lalong gumulo. Attorney Santa Maria, kanina nabanggit ninyo na merong kaso dito na obstruction of justice doon sa pag-alis ni Senator Bato sa kanyang poder. Sino ang dapat makasuhan at sino ang dapat magkaso? Kanino? Okay. We cannot be exactly sure Yes. muna na may obstruction of justice. Alright. Oo. Ang sinasabi lang natin ganito, alam mo, Rowena, kasi may Opo. dalawang klaseng krimen. May dalawang klaseng krimen. Opo. Mala inse at mala prohibita. Unahin natin ang mala prohibita. Ito yung kamukha ng mga jaywalking. Oo. Yung criminal intent mo, yung good faith mo, kung anong rason mo, walang kwenta. Basta tumawid ka sa mali, huli ka. Oo. O kaya bouncing check law, basta nag-issue ka ng cheque, ano pang intention mo, na Oo. tumalbog, huli ka. Opo. Ang mala inse, dapat merong
criminal intent. Okay. Dapat merong evil mind. Mhm. Ito na yung sinasabi na there is no crime when there is no criminal mind. Yes. Iyon, doon pumapasok ang obstruction of justice. Okay. Sapagkat doon yung PD 1829 ang nakalagay. Sino mang tao knowingly and intentionally delay, impede, obstruct, prevent the apprehension of a suspect Mm-mm. shall be liable for a penalty of mga aabot nga ng 6 na Yes. taon, no? Oo. So therefore, yung knowingly and feloniously dapat mapatunayan natin yon. Mhm. Kaya, halimbawa na lang, let us just assume, Okay. alam nila may warrant of arrest, Yes. di ba? Alam nila na ang ginagawa nila ay patakasin Mm-mm. ang isang let's say suspected na Yes. because of a crime o papasok talaga. Mhm. Di ba? Kasi alam nga namang minsan madami kang pwede bang ganito? Pwede ka makasakay, hatid mo lang ako diyan sa merong sa merong restaurant diyan, kakain ako. Oo. O sige, sasabay kita. Madaming kwentong gagawin di ba? Oo. Pero kung mapatunayan, o kaya hihits lang ako, sandali lang, hihits lang ako sa'yo, pupunta lang ako dyan. O, di ba? So, dapat mapatunayan talaga. Pero, Mm-mm. sa unang tingin talaga, opinion ko lang naman yon. Oo. Ang nangyari dyan sa, ang nangyari dyan sa Senado, it's either, tama yung pinag-uusapan nyo kanina Opo. it's either by design Mm-mm. or incompetency ng mga gwardiya. Yes. Di ba? Dalawa lang yan Mm-mm. So kung by design yan, ay nako, baka lang pumasok Gusto ko sa PD 1829. Gusto kong i-point out yung lumalabas na information na si Senator Robin Padilla ang nag-drive kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado. Yun ba, malinaw na intent yun na ilabas siya, quote-unquote, itakas o alis sa poder ng Senado? Yan ang tanong rin yan. Kaya dapat tapusin natin ang narrative. Dapat makompleto ang ebidensya. Opo. Saan ba hinatid? Sa airport ba? Di Okay. ba? Oo. Saan ba hinatid? Sa pier ba? Mhm. Saan ba hinatid? Diyan ba sa tabing restaurant dyan? Mhm. So doon natin makikita kung ano talaga ang design kasi nakikita mo ang iniisip ng tao sa mga sinasakatawan niyang kilos Oo. di ba? Kung sa bahay lang doon- hinatid, Atty. Santa Maria. kung sa bahay, Oo. dapat siguro sa presinto inatid, di ba? Okay. So yun, kung sa bahay lang at gusto na pumunta sa bahay, Oo. dapat sabihin niya pumunta sa bahay. In short, Oo. may tungkulin rin ang mga senador na sabihin kung saan pupunta. Oo. Hindi na lang ganun-ganun. Because we have to contextualize the situation. Yes. Nagkagulo na ng gabi Nagkaputo ka na ng gabi Ito natin, pinapaibsa natin ang tensyon ng dalawang sangay ng gobyerno. Huwag na natin palubain. Ngayon, kung gagawin mo yan, lalong luluba Bakit? Anong intention mo? Yun ang mga dapat tanong natin. Kaya ating mga journalists, Opo. huwag kayong matatakot sa pasigaw-sigaw dyan. Oo. May atake. Hindi, tanong lang ng tanong. Para natin makita, Totoo yan. Pero, Atty. makita natin ang katotohanan. Oo. Ako, last point ko nila, Atty. Santa Maria. Kanina nabanggit ninyo na, dahil alam natin kung nasa si Senator De La Rosa nung panahon na nasa protective custody siya ng Senado, hindi siya fugitive na maituturing. O ngayon, Naman siya. oo, Kita mo parang- ngayon, nawala na naman siya, Ba- hindi na naman natin alam kung nasa si Senator De La Rosa at hindi natin ulit alam kung kailan siya lalantad. Ano ang turing sa kanya sa ilalim po ng batas? Sa ilalim ng batas, sabi Yes. ng Korte Suprema, ang isang tumataka sa ating mga justice system, no? Either nakasuhan na o pinoprosecute pa lang. Kung mapatunayan yan, ito na naman tayo dun sa kung mapatunayan iyon, no? Opo. Kung mapatunayan iyon, dapat pwedeng ituring na fugitive from justice at ideklara na siya isang fugitive from justice. Yan. Kaya madami, alam mo, our system talaga. Alam mo, nakikita mo siguro yung Rowena Wen, Opo. yung wisdom ng ICC, ano? Ang daming mga dapat gawin natin bago ituring ganito, ituring ganyan, deklarang ganito, di ba? So, naantala, in a way, ang ating justice system. Okay. Ako huli, para lang malinaw sa lahat Oo. at depende kung tatanggapin ng paliwanag or hindi. Depende kasi sa isyong ito, hati ang lahat hati ang Pilipino, attorney, di ba? Kita naman ho natin yan. Ang role ng ICC, mas mataas ba ang kanilang kapangyarihan
kesa sa ating Philippine Court or Supreme Court dito sa bansa? Hindi mas mataas yan. Hindi mas mataas. Kaya lang ang problema, ang question kasi, jurisdictional na yan. Nasa kabilang panig na ng mundo yan. Kahit na ano sabihin ng Korte Suprema, hindi na makikinig yan. Wala na yan. They will respect their own system ngayon. Yeah. Paano yung kabaliktaran no na sinasabi ang ICC ay parang yun ang last resort na raw, attorney? Pag hindi na gumagana ang sistema o justice system Sa dito Pilipinas. sa Pilipinas. Dapat tingnan natin. Tama naman yon. Pero tingnan natin ang nangyari sa sitwasyon na to. Hmm. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ng investigasyon prior to March 2019 bago tayo tumiwalag sa ICC. So nagkakaroon na ng investigasyon ng mga panahon na yon. Noong November 2021, ang gobyernong Duterte ay humingi sa ICC ng request for deferment ng investigasyon. So mismo ang administrasyong Duterte, in a way, ni-recognize nila yung sistema ng ICC at humingi sila ng pagpapaliban ng investigasyon dahil ang Pilipinas na nga daw ang mag-iimbestiga. Para kabalintunaan, ano, sapagkat nga ay sila ang iniimbestigahan, di ba? So in-approve ng ICC yon. Sige, approve natin. Pagbibigyan muna natin ang domestic judicial system nyo. Walang nangyari. Walang nangyari. Umabot na ng July Yes. of the other year. Oo. So sinabi ng ICC, ano ang nangyayari? Pero walang nangyayari. Kaya inumpisahan na Yes. ulit ang investigasyon. So therefore, na-exhaust yung remedy. Ngayon, ang sinasabi ng iba, hindi naman kasi, kamukha yung nangyari kay Ian de los Santos, di ba? Ian de los Santos. Oo. Nagkaroon naman ng hustisya. Pero tandaan natin, alam mo, itong ICC at saka mga pangyayaring ito, sabi nga ng ICC, tingnan natin in its context. Si Ian, mga ordinaryong tao yan, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Di ba? Tayo mga pangkaraniwang tao, sila mga pangkaraniwang tao, siguro talaga mapapaisa ilalim tayo Yes. sa justice system. Put it in its context. Kung nabasa natin yung mga co-perpetrators na sinabi ng ICC, sila ang mga makapangyarihan noon. Si President Duterte, si Bato, di ba? Yun ang mga nakalista di ba? Opo. So, ibig sabihin, tignan mo yung context. At that point in time, masasaktan mo ba sila? Yes. Meron pa bang gana? Yung sistema nga hindi umandar, pinagbigyan na kayo sapagkat iyon ang mga taong iniimbestiga. Diba? So we have to put everything in its context. Doon sa sinasabing, exhaust nyo muna dito. Dapat tignan rin yun, yung factor na yon. At nakita ng ICC nga, hanggang ngayon, eto nga para bang nangyari. Di ba natatandaan mo kung bakit hindi pinayagan yung temporary release ni Duterte? Kasi sabi ng ICC, ang lakas pa daw ng impluensya ni Duterte, political, geographically, at saka financial, di ba? Na kung papahintulutan nating umuwi siya, baka hindi na bumalik, di ba? O ito, nakita na naman natin sapagkat si Senator Bato nakalista na siya as co-perpetrator. Yes. At tignan nyo, isang malaking sangay ng gobyerno. Na protektahan siya. Ngayon, hindi na natin alam kung nasaan siya. So, parang ina-affirm nito at saka binabalidate nito yung desisyon nung ICC na hindi dapat pwedeng pakawalan kasi nga malaki pa ng impluensya. Alright. Diba? Attorney Mel, maraming Thank you, Attorney. salamat po sa inyong mga legal na kuro-kuro. At sana po hindi ito ang una at huli nating pag-uusap sa Saksi sa W. Thank you, Attorney. Magandang umaga, attorney. Thank you. Maraming salamat sa iyo. Message lang. Mabuhay kayong lahat. Magandang umaga po. Mga kapuso, si Attorney Mel Santa Maria, siya po ay isang profesor ng Ateneo de Manila School of Law at dating Dean ng FEU Institute of Law. So, maganda yung paliwanag ni Atty. Mel Santa Maria, no? Tagalog na Tagalog. At least naintindihan tayo. Natuturuan po tayo ng tamang batas. Wala tayo political color dito. Batas ang ating hinahanap. So, sa madaling salita, pugante si Bato. Lagi po kayo magdasal. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us. Bye.